In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Mukhang malapit na namang mag all-time high si Bitcoin or mare-reject na naman ito sa pangatlong pagkakataon. Nawala na nga ba ang demand ng mga retail sa crypto at ilang OG whales na buhay dahilan para mag-speculate ang mga investors na baka mag-dump sila. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa popular na narrative na tuwing cycle daw tumitigil ang retail bumili pagkatapos ng initial hype kaya hindi na raw uusad ang price. Ano ang pruweba? On-chain data. Bumaba ang dami ng small wallets, yung may below 0.1 BTC to multi-year lows. Konti na ang bagong SAT stockers, tila ba wala ng pambili ang masa. Pero sabi ng mga analyst ng Bloomberg, led by Eric Balchunas, baka mali lang ang tinitingnan nating salamin. Mula nang mag-live ang US Spot Bitcoin ETF noong January 2024, may bagong pinto na binuksan para sa retail na ayaw mag-self-custody, brokerage accounts, pension plans, robo-advisor dashboards. Kumbaga, hindi na nila need mag-memorize ng seed phrase o mag-download ng hardware wallet. Click lang sa Fidelity o Robinhood, solved na ang exposure nila. At kung titingnan natin ang latest 13F filings, halos 75% ng reported ETF shares ay galing pa rin sa tinatawag na retail class investors. That's mom and pops through investment advisors, robo-platforms o kahit self-directed IRA. Ibig sabihin, kung ibibilang natin ang ETF units bilang retail demand, lumalabas na hindi naman sila nawala, lumipat lang sila sa TradeFi rails kung saan mas pamilyar sila sa interface at may peace of mind sila sa accounting. Sa kabuuan, hawak na ng spot ETF ang roughly $135 billion worth ng BTC. Kalahati niyan ayon kay Balchunas ay managed ng advisors representing ordinary clients at second largest share naman ng hedge funds na madalas ring nagma-market make para sa retail orders. Lumalabas sa CoinShares breakdown na si Goldman Sachs ang nangunguna sa advisor segment, may nasa 1.8 billion na nakapark sa mga trust shares, habang si Millennium Management naman ang hedge fund king may 1.6 billion. No small feat yan. In fact, yung flagship ni BlackRock na IBIT kumikita na raw ng mas mataas na revenue kesa sa IVV na S&P 500 ETF nila. Malinaw na retail, it just swap wallet for ticker symbols. Pero kung ganito kalaki ang demand, bakit hindi pa rin nag-break away ang price mula 112 all-time high? Dito papasok ang net flow math. Ayon kay CryptoQuant, noong January 2025, nasa peak inflows on-chain plus ETF plus MicroStrategy style corporate buys about $1.6 million per day. Doble ng combined ETF at strategy inflows. Ngayon, steady pa rin ang ETF pero bumaliktad sa negative 857,000 ang net figure dahil lumalabas na mas malaki ang outflow sa iba't ibang pockets. Saan ang gagaling? Una, macro fears. Nag-dip ang US GDP by 0.5% year over year sa Q1, mainly dahil sa trade deficit stockpiling ahead of Trump tariffs expiry. Pangalawa, investors spooked by reckless AI spending kaya sila lumilipat sa small cap tech stocks imbes na BTC. Pangatlo, humihina ang miner profitability kaya may possibility ng forced selling. Case in point, si Bit Digital na nag-decide i-switch ang bahagi ng BTC reserves to Ether at ibenta pa ang mining rigs. Kumbaga, kahit may pumapasok sa isang pinto, may lumalabas din sa kabila. Net effect, pressure pa rin. Dagdag pa riyan ang bagong stress sa July 4th holiday sa Wall Street kaya manipis ang order books tapos naging busy. Ang whale na matagal ng tulog, sinasabi ng Look On-Chain na track nila ang 8 wallet, bawat isa may 10,000 BTC frozen since 2011, biglang gumalaw. Lumipat-lipat ng 80,000 coins sa fresh addresses. Ang mundo ng crypto mabilis mag-speculate kaya may nagsabi agad baka si Satoshi Nakamoto yan. Siyempre walang makapag-confirm anuman ang dahilan. Ang fact, lumalakas ang toxic order flow ayon sa iba. Ibig sabihin dumami ang aggressive sells na nagpapatalo sa market makers kaya nahila si BTC pababa sa 107,000 price range. Kinain yung long side liquidity sabay nag-build up naman ang short order sa taas above 110,000. Pero sabi ng order flow specialist, kapag ganito karami ang short sa tight range, madalas nauuwi sa short squeeze kaya expect the unexpected.
Ayon naman kay Rec Capital na nag-tweet ng daily diagonal support losing retest, kung hindi mag-close sa ibabaw ng trendline, magiging confirmed downside break. Pero kung magbigay lang ng wick and reclaim, pwede ring matuloy ang bull structure. Kaya habang sinusulat ko ito ngayon, pivot talaga kung saan magpo-close ang candle. Kung lulusot pataas, pwedeng balikan ulit ang 110 at mag-attempt i-challenge ang 112,000 all-time high. Kung hindi, babalik sa horizontal na 100,000 support, then critical junction sa confluence ng 100 and 2 trend line and realized price na 98. Kapag binutas yun, next stop, mid-90s. Pero hindi ibig sabihin ito, doom agad. Tandaan, sabi ni BitMEX co-founder Arthur Hayes, this weakness shall pass. At sa huli, Bitcoin will reassert safe haven narrative lalo't hindi mapipigil ang central bank sa pag-print uli ng pera kung lalala pa ang macro. Para sa mga long-term enthusiast, malinaw ang aral. Retail demand hindi talaga nawala. Nag-mutate lang, papasok ng ticker symbol sa TradeFi. Kaya kung titingin ka lang sa on-chain small wallets ay para talagang nabawasan ang hype, samantalang sa brokerage apps, puno pa rin ang bagong pera. At kung nag-aalala tayo sa biglang galaw ng old BTC coins, tandaan natin noong 2020 rin may 16,000 BTC na ganyan ang kumilos at wala naman nangyaring mass dump. Maaaring wallet consolidation lang o key migration. Bottom line, huwag agad maniwala sa headline na retail is dead, Bitcoin doom. Dahil sa bagong realidad ng market, dapat isama sa lens ang ETF flows, brokerage rails at fiduciary reporting. At huwag ding magmaang-maangan sa risk kapag nag-flip sa ibaba ng 100 at nag-cross ang SMA, may posibilidad na sumilip sa mid-90s bago umurangkada ulit. Kaya antabayan na natin ang susunod na macro catalyst, posibleng rate cut ngayong July ayon kay Fed Governor Waller, posibleng good news galing sa SEC approval ng altcoin ETF. Update naman tayo sa short-term price action ni Bitcoin. Nasa range pa din si BTC. Wala pang confirmed breakout na nangyayari dito sa flag pattern formation. Hindi kasi siya nakalagpas sa 110,000 resistance. Na-reject siya. At nag-a-attempt na babagsak pa pabalik sa flag pattern. Hindi kasi porke nabasag yung trend line dito sa taas ay confirm na. Hindi. Ang totoong resistance dyan ay itong horizontal area sa 110,000. At kung gusto natin ng confirm breakout, dapat meron tayong makikitang mahabang green candle dyan at magko-close yung daily candle above sa area ng resistance na sinusuportahan ng isang positive narrative. Sa ngayon, wala pa tayong positive catalyst although merong mga ETF inflows pero hindi yun sapat na basehan para maging excited ang mga investors. Pero ang price action na ito, kahit nasa may resistance, still bullish for me kasi habang nagtatagal siya sa area na yan, ibig sabihin na dedepensahan. Bulls are keep buying at hindi sila na-overwhelm ng mga sellers. Pero kapag bumigay yung 105,000, then yung possibility of retesting the previous low is likely. Until then, the price action is still bullish. This is inverse head and shoulder hanggat hindi na i-invalidate. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.